Okay mga kapatid, ito ang problema nung nanonood ng vlog ko eh. Sa kapapanood ng vlog ko, nawala yung dapat gagastos yan ng 100,000. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Bakit tontuwa ka ngayon? Ano tawag to? May oil catch can. Oo. Sino ba naglagay ng oil catch can yan? Napapanood ko rin eh. Oo. Nung Ikaw naglagay. Oh. Hindi mekaniko. Nilagyan niya ng oil catch can. Tapos, pero kaya mo nilagyan ng oil catch can, bakit ba? Ano idea? May tulo ba? May talsik ba? Umitilasik doon sa doon sa... Kasi parang... Namamasa-masa ng langis doon. Pati dito. Oo. Kasi mga kapatid, ang mga diesel engine, palibasa talagang malakas ang kompresyon nito. Minsan pag napapasobra ka ng lagay ng langis, yung langis naghahanap ng lalabasan. Ngayon, isa sa pwede niyang labasan, yung breather talaga. Yung papunta nga dito sa turbo. Ito pakitingnan nyo. Oh, yan talaga, breather hose yan. Ito, galing doon sa breather. Pag napasobra ka ng langis, o kaya talagang ginamit mo yung sasakyan mo sa papunta sa Baguio City, Sagada, talagang persado. Kadalasan, normal na may lumalabas talagang langis. Dahil doon sa overpressure, doon sa napakalakas na kompresyon ng makina. Pero hindi nangangahulugan na sira na makina mo. So si kuya, nakita niya may katas ng langis, may lumalabas doon sa breather hose, saka doon sa dipstick. Baka mamaya sumobra nga lagay mo ng langis eh. O, yun nga yun ang nangyari, naglagay siya ng oil catch can. Itong nakaraang araw, meron tayong vlog na yung isang Ford Ranger, sa halip na general overhaul, nag-top overhaul lang ako at inalis ko yung oil catch can. Di ba nawala yung talsik? O ito, may talsik pa ba to? Sige nga, pakita mo nga sa amin. O ito, maandar to, kanina pa. O, sige, baka naman pag inalis mo to, tumalsik. O, meron ba? Wala. Ha? Dati, abot dito. Oo. Ano nangyari? Tinanggal ko, nakita ko yung vlog mo eh. Hawakan mo nga itong dipstick mo. Kuya ko to, mas matanda sa akin to, mas puti buki. Ilan taong ka na? 59. 57 ako. 60 na rin. Hindi na kita pupupuin kasi malapit lang yung edad natin eh. Di wala ka ng problema ngayon. Kaya lang, ito, parang gusto kong papalitan Yung mga hose. Hindi, yung gasket. Yung gasket. Oo. Kasi parang naghanap siya ng lalabas sa Yung head cover gasket. So wala ka ng problema, wala ng talsik. So yung talsik mo, naipaliwanag ko na kanina, yung katas-katas ng langis na yan, common yan sa mga diesel engine, lalo na kung talagang katulad nito na mga ito kasi maliliks ito, malalakas tong makina ng 45.6 eh. Naiiwan nga yung ulo ng pasahero dito, di ba? Very responsive kasi yung makina na to. Kaya lang, hindi maiwasan na magkaroon ng katas yung mga langis na yan. Nilagyan na oil catch can. Kanino mo narinig yung oil catch can na yon? Sa YouTube din. Sa YouTube, hindi sa akin ha. Ayan, tanggal na oil catch can, tanggal ang problema, wala nang tilamsik ng langis. Pero mga kapatid, halimbawa ganito. Wala naman kayong oil catch can, pero tumitilamsik pa rin talaga yung langis nyo, yan ang may problema na talaga ang inyong engine. Ito, walang oil catch can, tinanggal, nawala na rin yung tilamsik, okay ka na. Solve na yung problema mo, hindi ka nagagastos ng 100,000. Ang gagawin na lang natin, EGR. EGR. Takapalit ng head gasket, head cover gasket. Sige kuya, okay na yan ha. Hintayin mo na lang din yung mahiwagan langis natin ha. Parating na yung order ko ng mahiwagan langis. Pero ano talaga yung business mo? Manok. Manok. Ito na yan mismo. Hindi pa eh. Hindi pa eh. Bali, dairy product. Oo nga pala, yogurt Sa Beverly Hills na bilihan. Itong buong unit na to nabili mo dyan sa Beverly. Gusto mo siyempreng ipaayos dahil pinapara to ng mga mababait eh. No? Sa Ligaya. Oo, sino-sino ba yung mababait na yun? Yung ASB yun, di ba? ASBO. Sabi ko nga kay sir, ang mga injectors nito may lagitik na, may fuel knock na. So, kikita tayo sa pagki-cleaning, pero hindi naman siya matutuwa dahil mausok pa rin. Lalakas lang ang arangkada mo dahil nga malakas na buga niyan eh. Pero sigurado mausok ka pa rin. So, ang importante dito, palit ng 4 na nozzle tips. Mura lang naman yan. Kasama na rin dun yung calibration. Tapos sabi ng isang mekaniko, yung mga tulo doon sa mga gasket,
sa mga oil seals, doon sa timing. I-check na rin ang timing belt ha. Oh, lalo na yung oil seal ng injectors. Ayaw po. Isa 'yon sa culprit 'yon. Pag tumagas 'yon, yung timing belt kaya niyang putulin. Kaya po talaga. 'Di ba? So, 'yun ang isa sa pinaka-importante, yung oil seal ng injection pump. Dapat 'yon. Kahit hindi pa sira 'yon, palitan na 'yon. Huwag mong sabihin na baka hindi okay naman, wala pang tulo, hindi nabuksan na eh. Papalitan mo na 'yon ha. Sige. Para safe ka. Tapos after nung magawa lahat 'yan, yung bending ng molye. Ihuli natin yung bending ng molye. So, ayan, nakala ko naman meron ka nang dala rito Yakult eh. Di ba Yakult yun doon sa may Beverly? Aha, So ito yun, doon mo nabili yan. Ano Okay. na rin yung paggawa nila eh. Oo. So lahat ayusin na natin para pag alis mo rito sa Autorans, maayos na yung pang-negosyo mo. Sige. Di ba? Sige, ano pangalan mo kaya? Dennis out. Dennis. Kaya pala kaya mukhang Pilyo, Dennis Trillo. Dennis Pilyo. Sige sir. Ito naman yung Starex, puntahan natin, taga Valenzuela naman. Ito, halika. Mga kapatid, ito ay produkto ng buy and sell. Ang linis eh, oh. Produkto ng buy and sell, Dainaig Pakasa. Ilang araw na sa inyo, kuya? 4 days pa lang. Ito, pumunta na kay Autorans kasi may nararamdaman na kakaiba. So, ang nararamdaman mo dito, sigaw mo lang. Ayaw niyang magpakita sa camera eh, mukha kasing artista. Anong nararamdaman mo, kuya? Yung may usok ng konti. May usok, saka parang pumapalya. Mapalya. Sige, pakinggan ko yung yung injectors, ha? Kami tagas yung... May taga sa pagitan ng transmission at ng makina. Sige, tignan natin. Ay, nako. Maganda naman ang tunog. Devolution mo nga. Tignan natin yung usok. Ilan? Sige. Sige. Okay. Okay naman. Wala nga usok eh. Sige. Ganito na lang kuya. Total nakausap ko naman yung kaibigan mo, yung may-ari. I-diagnose ko na lang muna. Wala pa akong papakialaman dito. So babasahan natin to ng scanner, diagnose natin. Pero ang talagang gagawin natin yung tagas lang muna doon sa pagitan ng transmission saka ng engine. Pagdating dito, pag nagawa ko yon, magro-road test tayo, saka ko i-check yung sinasabi mong parang namamalya. So far, tahimik naman eh. Tahimik siya. Yung pagpalya niya, minsan lang. Yung pag naka-neutral ako, bigla na lang. Yun, oo. Mamatay. Oo. Minsan lang naman yun, parang sumusok pa. Oo. So siguro dito, check lang natin dito yung fuel filter, no? Baka madumi na yan. Pero magandang tunog ng makina, parang walang problema sa injectors. Kasi mahal mga injectors ito, Delphi to. Yung na lang, yung tagas muna ng langis ang asikasuhin natin. Dito sa makina, bago ko gumalaw, kailangan nandito kayo. No, so ngayon, masasabi ko, normal siya. Yung pamamalya na yon, baka kailangan lang magki-cleaning tayo ng EGR at saka yung fuel filter. Matakbo tapos i-accelerate ko, nanginginig po. Nanginginig. Pero pag nakaminor, hindi naman po. Hindi naman. Sige nga po, paanihin nga po natin. Lalo na pag matagal-tagal. Hindi naman po Hindi po madalas. pero pagka inano nyo ulit napakan, Opo. andar naman ng aso. Oo. Pero pagka madalas nanginginig pagka mag-accelerate ulit kayo. Ang nakikita ko po na problem, normal po kasi sa mga automatic transmission, pag inilalagay nyo po sa reverse or sa drive, pag ini-engage nyo, dapat hindi po siya babagsak ang idle para hindi humanginig yung makina. Ito po, pag nilagay ko sa drive, tulad po ngayon, naka 800 RPM po siya. Kapag po ito ay ilagay ko sa drive, bumabagsak. Ayan, nanginig na po. Oh. Tapos hindi na po siya umaangat. Dapat aangat po yan. Kaya pag nagbukas pa po kayo ng aircon, ayan, mas bumaba na po. Oh. Mas bumagsak po yung idle niya.
Ngayon, pag sinabayan nyo pa to ng mga ilaw, ayan, lalong nahihirapan yung engine. Kasi yung idle controller nyo po, hindi siya gumagana. Pero tignan nyo po, ilalagay ko po sa neutral, tataas siya. Ayun, naramdaman nyo po na wala yung vibration? Napansin nyo po? May pan-neutral. Opo, pag ilalagay ko po ulit sa reverse, ayan, ang lakas na po ng vibration. So, hindi po gumagana yung idle control valve. Pwedeng marumi. Yun po yung aayusin natin na kung minsan kapag po medyo mainit na or yung nata-traffic kayo o kaya yung medyo paakyat ng konti, doon yung nararamdaman yung May konti lang. Pag-accelerate. pag-accelerate nyo po. Oo. Nanginginig po. Yan, tulad niyan ngayon, naka-park po siya. Wala kayong maramdaman na vibration. No? Yan. Ngayon, pag ilagay ko po sa reverse, ayun, kasi niya pa. Bumababa Opo. idling. Bumaba po yung idling. Tapos hindi na po siya makarecover. Ayan o. Tingnan nyo po o. Pumupunta pa po siya sa 5. Sa 6. Ayan, nagsi-6 na lang po siya o. Ngayon, ilalagay ko po ngayon sa neutral or park. Wala na pong vibration. Ito, nakabukas pa aircon. Pag pinatay ko, ayan, wala na ako kayo maramdaman. Parang hindi gumagana. Pero pag ilagay ko sa drive, ayun, ang laki po ng binagsak ko. 600 RPM na lang po yan. Tapos pag binuksan yung aircon, yun, mas bumaba pa siya. Magagawa ba yan? Opo, nagagawa naman po. Kakalasin yung idle control valve. Kaya lang ang hindi ko pa po ma-test dito, yung kapag umaandar na sinasabi niyo. Yung maandar po, kahit mabilis. Oo. Nasa 40, pag inapakan nyo ulit para bilisin nyo, Oo. gumaganon. Nagbabibrate na ho. Tapos nakakagagad. Oo. Tapos pag inapakan nyo ulit, So yun na po ngayon, yung ipacheck ko naman doon sa ating transmission expert. Iparoroad test po natin sa kanya. Ayan, tagay ko muna po sa park. Tatawagin ko po yung ating transmission expert para ma-road test po niya. pag inapakan ko uli yung accelerator, uminginig bigla. Tapos pag inangat ko, di syempre mawawala. Oo. Pag inapakan ko ulit para tumakbo na mabilis, tatakbo naman siya na mabilis na. Oo, pero yung panginginig ho yung Oo. Tingnan mo nga kung sa transmission para at least. Ito si paring Charlie, ayan, pinakita ko na sa inyo. Di ba? Ang gwapo, Yan yung ating transmission expert. Si paring Charlie po. Rotes mo pare ha. Lagi nanonood. Ano ba pangalan niyo, madam? Jocelyn Ramos po. Jocelyn. Ramos. Bakit ang gaganda ng mga Ramos? Hindi po, sa totoo lang po sir. Kayo po ba sir ang Ramos? Ang tatay ko po Ramos. Opo, Baliwag, Bulacan. Taga-Bulacan nga po. Opo, ang tatay ko po Rolando Ramos de la Merced. Kaya sabi ko maganda Ramos. Daya, Opo, Porfirio Ramos. Ipa-road test ko lang po sa ating transmission expert. Lahat po ng mga transmission dito na po yan ginagawa lahat. Ay, Opo, doon naman po yung mga panginginig na ganyan. Dito lang po yan. Pinag-iwalay ko na po. kasi sabi niya, bakit hindi mo subukan kay Autoran? Opo, opo. Kaya lagi siyang nanonood lagi pag Ayan po, sama po kayo sir para i-road test po ni paring Cha. Opo. Opo. Sige, sama po kayo para maikwento nyo rin po sa kanya yung yung mga na-experience nyo po. At sige po. Apo, habang nandun ako sa lamesa ko, nagulat na lang ako, bakit napaka-special nung taong to, ito si tatay. Napaka-special Kasi kanina laki ng problema niya. Lahat ng molye niya, talagang hindi na pwedeng gamitin. Pakita mo nga sa akin. Nagpapabend kasi si tatay. Molye ng Toyota Revo na diesel, 2L. Ilang taon na sa inyo yan, tay? 25. 25 years na yung Revo na to. Mahal na mahal nyo, sobrang mahal ni tatay. Ngayon, nakita ko yung pagmamahal niya na yun. Kanina hindi siya makangiti. Nakita niyo naman. Pakita mo yung dalawang nandun. Ay. Yung Innova saka yung Starix. Kanina hindi makangiti si tatay. Nakaupo lang sa isang lugar. Sabi ko, ano kaya ang problema? Kagwapo-gwapo. Sa kilay pa lang, Saka sa bigote. Hindi mo ba kayo nag-artista nung araw, tay? Hindi naman, no? Biro nyo, sa kilay, sa bigote at sa balbas, talagang ito sabi nga nung
Noong mga panahon nyo, sabi nila, Joey De Leon, kilabot ng mga kolehiyala. Okay. Hindi, kasi ang laki ng problema niya. Wala kaming mabiling molye kasi rebo. Tapos, naalala ko, meron nga palang molye na iniwan si paring Ariel Sonorio, yung ating kaibigan, nandyan sa Blumentritt. May naiwang molye dito, ipapabalik ko sana. Naalala ko, pang rebo yun. Kaya ayan, nakakabit na lahat kay tatay. Yung mga molye na naiwan ni paring Ariel Sonorio. Ang pag-uusapan na lang mamaya dito, magkano? Oo. Ang sabi ni tatay, ayaw naman niyang umuwi ng nakakommute. Kasi talagang hindi na pwede. Pakita mo nga, Arnel, pakita mo. Oh, ito kasi kapag ibinin pa namin, mapuputol na yan. Ito, paputol na to. Ayan, lalim mo. Oh, hindi na po talaga pwede. Oh, tay, bigyan mo nga akong konting background. Nung binili mo yan, ano ba ang saan nyo ba ginagamit yan? Dati ginamit ko yun na pang vehicle for hire, 1 year. Oo. Tapos inalis ko na. Ginawa ko ng service. Pinarerentahan nyo vehicle pero nung 1 Noon, year. 1 year. Saan ba kayo nagtatrabaho dati, tay? Di ba kayo artista? Hindi po. Saan ba kayo nagtatrabaho dati? Sa kan lang po dito sa Pilipinas. Saan po? Anong pinagtatrabaho nyo dati? Dati po ay nasa sa dito sa Siwani. Saan po? Siwani, Ano po yun? yung parang garment ng mga Bombay. Kaya pala mukha kayong Bombay eh. Hindi, kaya ko lang naman isiningit ito sa vlog ko, no? Dito po sa Autorans, halos karamihan po ng pumupunta dito sa amin, talaga mga seniors na. At dinarayo po talaga tayo para magpagawa sila dito sa amin. Kaya lang talagang nagulat ako dito kay tatay. Ano nga po first name niyo, tay? Ruben po. Si Tatay Ruben, apelyido po. Sanchez po. Tatay Ruben Sanchez. Aba, lahat na lang ng mekaniko nasa inyo eh. Ay, nagre-reklamo na ho yung dalawa doon. Kinuha niyo daw lahat o 4. 1, 2, 3, 4. Binabantayan kasi ni tatay. Baka meron kayong 45 dyan. Wala naman. O sige, Tatay Ruben Sanchez, salamat. Dinayo mo kami rito. Saan pa kayo galing? Malayo? Tagig po, tagig. Tagig. O, layo pa. Mag-isa lang po kayo. Opo. O yan, hindi kayo uwing luhaan, tay. Anong Salamat paborito po. niyong kanta, tay? Yung I Want Last a Day. I won't last a day without you, Karen Carpenter. Sample nga, tay. wala Bakit tayong yun ang boses. paborito nyo, tay? Isa lang yung misis ko eh. Yun, isa lang ang misis nyo. Kaya isa lang ang paborito nyong kanta. Pero naniniwala ho ba kayo, tay, na bawat isang kanta ay nagpapaalala ng memory, na magandang memory kahit na bad memories? Meron kayong maalala sa bawat kanta na maaalala nyo? Meron din. Ano po, sino po yung ex nyo bagong misis nyo? Ay, wala akong naging. Wala siya maalala. Isang kanta lang talaga. Day after day, di ba? I must face a world of strangers. Yun ba yung I won't last a day without you. Okay, mga kapatid. O yan muna po para sa inyo ha. Talaga lang nilapitan ko si Tatay Ruben Sanchez kasi sabi ko hindi to dapat umuwi ng luhaan. Ngayon, bago ko tapusin yung vlog ko na to, muli ko pong pinapinturahan yung aking crown. Kasi nga dahil sa tatay, babay dahil nga po sa nagulat ako sa galing nung aming pintor dito, so pinapinturahan ko ulit itong aking Toyota Crown. Ito, sarako. O ayan, pakita mo. Ayan o. So bagong pintura ulit siya, gumamit na po ako ng mamahaling urethane. So bumalik ang ganda ni Toyota Crown. Ayan, tingnan niyo po dito. O. At masasabi kong ito kapag ginamit ko mamaya, pagpunta dyan sa GMA, nako, marami pong mabibighani dito po sa Toyota Crown. At ito nga po, katabi rin po niya itong bagong pintura na BMW. Ito po yung mahal na mahal kong sasakyan. 2004, 318i na E46 na BMW. Mga kapatid, abangan nyo po ang sangre ng GMA 7. Malapit na malapit na. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.